maraming salamat sa iyo, Kuya Vincent Calyada. Sa pagtulong mo sa kapwa, hindi ka na magsawa. Walang araw magbubunga rin naman ang iyong pagtulong sa mamamayan. Kasama ka palagi kahit saan ang biyahe para makatulong sa nangangailangan. Kuya Vincent, marami pong salamat. So ayan mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsor, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So ngayon po mga kalingap ay ma-interview po natin si TJ. Yan po isa po sa tinutulungan po ni Ninong Doc, nagpaabot po siya ng 5,000 para sa pang-allowance po ulit ni TJ. So ayan, sobrang thank you po Ninong sa mga pinapabot niyo pong biyaya para sa pamilya ni Tatay Dante. So ayan, nakasama niya din si Jacqueline. So ayan, pina-attend natin siya ng birthday ni Jacqueline at para magkakilala din po sila, sila po yung mga tinutulungan ko. So ayan, at nakakatuwa at talagang sila na parang close friend na din po sila. So tara mga kalingap at punta na po natin. Ayan, nabusog ka ba TJ? Apo, sobrang dami pong pagkain. Kamusta naman ang pag-aaral mo TJ? Okay lang naman po. Okay naman. Na ano mo naman yung mga pangangailangan sa school? Apo, pero yun nga po, nagkapos po at nagtas po yung nagdagdag daw yung tuition. Kamusta naman sila Tatay Dante mo? Okay naman po. Bali, kagabi po halos wala po si Tatay Dante po sa bahay at nagpa-jack. Ano po jack siya? Gabi na po yun nakauwi. Mga anong oras na nakauwi? Alas 6 na po. Nung gabi? Apo, nang sinundot na din po si Gwen. Sinundot niya si Gwen. Pero at least na okay naman na man yung mga pangangailangan niya. Apo. Nakukuha naman, Apo. So si Gwen, kamusta naman si Gwen? Okay naman po. Bali, yun nga po, kaya di po nakasama at may assignment daw po siyang gagawin tatapusin. Sobrang nag-enjoy ka ba sa birthday ni Jacqueline? Opo, yun nga po. Sobrang bait po nila. Thank you po sa pag-invita po sa akin. Oo, para magkakilala din kayo. Pang close friend na agad kayo, Nakakatuwa at Yan, tama yan, maging sa lahat ng mga tinutulong ko, maging close kayo. Para kumbaga, pagdating ng panahon, magtulungan din kayo, di ba? Para yan, nakita mo yung mga award niya. Nakita yan mga award, dami parang dami. Kaya yan, gaya mo din siya. Napasok siya ng ng kahit walang baon, kahit may sakit mapasok siya. Kumbaga, maganda yan. Nakaka-inspire, di ba? Na mas talong pagpupursigin pa. May mga ganito palang tao, di ba? Nakakatuwa yun kasi doon mo masusubok yung sarili mo. Parang doon ka din, kailangan ko din na maging ganito, di ba? Ganyan din po yung dati pa pong bahay namin, mga ganyan din po kami nila Jillian. Kasi po nagbagyo. Nagbagyo po. Kasi lahat ng award niyan sa kanya lang lahat. Nakakatuwa, Nung makita mo si Jacqueline, ano sa kanya? Nagulat po ako at yun nga, pag-chat niyo po sa akin, wala pa po kayong mismong sinabi kung sinong pupuntahan. Tapos yun nga po, pagka ko po, nandyan po sila Jacqueline, sila Ate Joy po, yung mga family niya po. So yun nga po, sobrang bait po nilang lahat, sobrang approachable nga po nila. So at least nagkakilala na kayo, Apo. Napakabait niya, Pero basta sa'yo, mag-aral ka mabuti. Aral lang, focus lang sa aral. Yun lang, huwag mong babaguhin yung pananaw mo sa buhay. Alam ko na nakapagtrabaho ka na, kaya ganun, ginagawa ko lahat para kapag-aral ka, At ginagawa man din ng mga magulang mo ng lahat para makapag-aral ka, Kumbaga, dapat talaga magsipag at tiyaga lang. Lahat ng bagay, pinagdadaanan naman natin yan, di ba? Yung mga bagay na problema. Pero ganyan, pag may problema, sabi lang agad, Kung may tutulong ni Kuya Vincent, nandito lang si Kuya Vincent, Basta aral lang kayo. Lahat ng advice ko, unawain nyo para sa inyo yun, Kasi, alam mo naman, ang sitwasyon ninyo, di ba? So, may panahon na kapag ganyan, pag ubos na yung allowance mo, pag wala sila mama mo, paano mo nadidiskartehan yun? Minsan po, nahiram po ako. Nahiram ka.
Tama yun, ano talaga, hiram-hiram lang, anong diskarte lang talaga din. Tapos pag nagkaano, binabayaran mo na lang. Opo. Kapera. At masaya ako nakabalik ka agad sa pag-aaral, ano. Opo. At nakuha mo pa yung gusto mong course. At napakabuti ni Ninong, Dok. Opo. Kasi andyan, nakasuporta sa inyo. Sobrang bait po nito. Kaya, tiyaga lang, ano. So, ngayon, anong mga pinagkakaabalahan mo? Sa school na lang. Yun nga po, gusto ko nga po mag-extra para po may money. Eh, hindi na po talaga kaya. Oo, kumbaga i-focus mo na lang sa pag-aaral, ano. Focus mo kasi pag malibang ka na Siya naman. nga po, yun nga. Tapos siyempre gawin sa oras. Unang-una, hectic ata schedule mo lagi sa school. Basta aral lang, ano. Focus mo lang yung sarili mo sa pag-aaral. At para kalamama mo man din yung ginagawa mo, di ba? Anong masasabi mo at maraming natuwa sa iyo kasi yung pagpunta mo sa akin as unang-una nagpapasalamat ako sa iyo, no, kasi ayan, ginamot mo yung mga sugat ko. Yan, unti-unti nang gumagaling yung mga sugat ko kahit may time lang talagang sumasakit pero kaya naman ang tiisin. Sana tayo dyan magtiis. Salamat kasi ginamot mo, no. At maraming natuwa sa iyo na ang daming puro good comment na mga inano sa iyo. Anong masasabi mo sa kanila? Sobrang thank you po sa mga sumusuporta po simula po nung una. Thank you po sa mga magagandang comments po. Kung hindi po dahil sa inyo po, hindi po tuloy-tuloy yung magagandang comments na binibigay po sa akin. Sobrang taba po ng puso ko po ngayon dahil po sa mga magagandang comments niyo po, na-inspire din po ako. Yun nga po. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads po para po matulungan po si Sir Vincent, sobrang thank you po sa inyo po. At ano, sabi nga nila na natutuwa sila kasi may future nurse na daw tayo, di ba? Kaya yun nga, sabi ko sa iyo, tuloy mo lang yung pangarap mo. At ipakita mo sa mga taong tumutulong sa iyo, sa mga taong nasa paligid mo na talagang tutuparin mo yung mga pinangako mo, mga binitawang pangako sa amin, ano? Kasi para sa iyo din yun someday, ano. Natutuwa ako kasi ang daming good comments, sabi, yes, may future nurse na tayo, Kuya Vincent, ang galing naman ni TJ, puro lahat ang gaganda ng ano. Kaya sobrang thank you po sa lahat ng mga ano. Kaya yun, ikaw yung inaasahan nila na tutuparin mo yung mga pangako mo, ano, sa kanila. So ayan, ano lang, tiyaga lang talaga sa ang kailangan ng isang tao, eh. Kasi pag wala kang tiyaga, wala din mangyayari, di ba? Tapos kapag ganyan, pag may assignment, yan, focus lang agad, aral na agad, ganun dapat. Kumbaga, ipopokus mo na yung sarili mo sa pag-aaral. Doon ka na agad magbabase, pag-aralan mo na lahat para hindi ka na mahirapan. Totally talaga mahirap talaga lahat ng mga pinag-aaralan sa school. Pero pag once naman yung pinag-aralan mo ulit, nireview mo ulit, mas unti-unti mo maintindihan, eh. Mas unti-unti mo na ma-understand yung mga ibig sabihin ng ganun, di ba? Kaya, tiyaga lang, ano. Saan bagay ka ngayon nahihirapan? Totally naman po, hindi man po masyadong mahirap. Kasi nga po, kung hindi nga po pinag-aaralan, hindi na po talaga makukuha. So, ang ginagawa ko po talaga pinag-aaralan para wala pong mahirap. Yan, tama yan. Yun po. Buti na, ano mo yung mga sinasabi ko sa'yo, no? Ano ba yung mga nagbago kay TJ? Yung mga gawi-gawi po dati, syempre, iba na po ang sinusuot ko ngayon. Uniform na po, hindi na po pang trabaho. Tapos po, sobrang mas busy po kasi iba po yung busy sa work, iba po yung busy sa school. Tapos sobrang saya na po at nakakapag-aral na po, nakakapasok na po. Tapos nakasuot pa po ako ng pang nurse na uniform. Kasi pinangarap mo yun. Opo, yun nga po. Tapos kung hindi din po dahil kay Doc, hindi po ako makakapag-aral. Kaya thank you po, Sir Vincent. Tsaka po kay Doc, kay Lord po. Thank you po. Yan. Then, ano ba yung dapat naming asahan kay TJ pagdating ng panahon? Sa ngayon po, ginagawa ko po yung best ko ng nagsusumikap. Pinagbubuti ko po ang pag-aaral para po lahat po ng nasasabi nyo po sa comment ni Kuya Vincent po sa YouTube na future nurse po ay matutupad ko po. Sana po supportahan nyo pa din po ako, si Sir Vincent po. Kami po nila, sa lahat po ng mga binablog ni Sir Vincent, supportahan nyo lang po. Sobrang saya po namin. Yan po. Yeah. Masaya ka dahil sa may mga viewers na talagang andyan na talagang sumusuporta sa inyo.
pakita mo na talagang gagawin mo, ano. Yan ang gusto ko sa'yo, TJ, kasi noon yung pagka-vlog ko sa'yo talagang hangad mo talaga na makapag-aral, di ba? Tapos ngayon nandito na yung pagkakataon, kaya go lang, ano. So ayan si Jacqueline. Alam mo ba, Jacqueline, natuwa si TJ at na-inspired sa'yo. Kahit ate mo na siya, no, na-inspired siya sa'yo. Talagang magsusumikap din siya. Nakitaan niya kasi na ang dami mong award. Ano yung mga pwede mong i-advise din kay ate mo? Siyempre, kahit nakakatanda, pwede mo din siya i-advise yan eh. Anong may i-advise mo kay ate TJ mo dahil sa mga nare-receive mo mga award? Ano po, ang ginagawa ko is time management talaga. Na pag may mga activity, unahin mong gagawin siya bago kung may mga iba kang, parang ibang gagawin na hindi naman tugma dun sa mga school works, ganyan. Tapos, take note habang nagle-lesson. Then, wag mong kakabisahin lahat ng mga part ng mga words, mga keywords lang. Kasi, mahihirapan kang ma-memorize, ganun. Ano pa, yung mga technique mo na pwede mong i-advise kay atin? About sa mga keywords, ano pa, yung mga ano pa? Pagkakadating mo sa bahay nyo, magpapahinga ka na muna, papakalmahin mo muna yung sarili mo bago ka mag-aral ulit. Kasi po, nai-stress ka na eh, parang pinupush mo na yung sarili mo na gawin mo agad yung bagay na yun. Hindi ka makakapag-concentrate. Parang, pakalmahin mo muna po yung sarili mo, tapos balik ka ulit. Para magkalma ka muna, no? Relax, mag-relax ka Tapos muna. kumain ka na muna bago ka magre-review kasi hindi magpa-function yung utak mo pag gutom ka eh, tapos pagod ka po. Okay. Ayan, may natutunan ka sa kanya. So, ano naman yung pwedeng may advice mo naman kay Jacqueline? Kasi ikaw, ahead ka na, college ka na. Ano yung maano mo kay Jacqueline? May papayo mo? Yun nga po, unang-una po. Thank you sa advice mo. Meron na akong yung advice mo nakatulong din sa akin. So, ma-advise ko lang naman, tiyaga, yung ganun. Tiyaga lang tayo kasi sa mga sinasabi ni Sir Vincent, para din naman sa atin yun. So, magtiyaga tayo, magsumikap, then pag mong kakalimutan si Lord, tapos nang makinig lagi sa teacher, ganun. Wow, nakakatuwa. 'Di ba? Ano naman ang first impression mo kay Ate TJ mo yung nakita mo siya? Para siyang makaka-close ko siya kasi madaldal din siya, parang open-minded po siya, ganun. Wow. Basta ano lang kayo, ano, yan. Sabi ko sa inyo, aral lang kayo, ano. Mas maganda yung naging close kayo din sa isa't isa. Kasi pagdating ng panahon, kunyari magkaroon kang trabaho, naningailangan siya ng trabaho, pwede mo siyang invite, di ba? Pwede mo siya matulungan. Yung gusto ko na sa lahat ng mga tinutulungan ko, magtulungan din someday. Yun ang pinakamaganda, di ba? Yan ang wag nyong ilisin sa sarili ninyo, na kung kayong tumulong sa kapwa niyo, tumulong kayo, ano. Masaya ka naman ng birthday mo? Opo. Hindi ko nga po alam na may mapunta. Di mo akala mapunta si Ate TJ? Hindi po. Kaya yung kinikwento ko naman din sa iyo na anak ng stepfather, at kinikwento din kita dito na sabi ko, ikaw yung tinutulungan ko na super talino, talagang daming award. Yan, gulat niya si Ate TJ mo eh. Kaya yan, maganda baga naging close na kayo sa isa't isa, ano. So, totally siya, wala na din yung papa niya. Kaso, meron siyang stepfather. Opo. Ikaw naman baga, wala ka naman bagang papa na. Kumbaga sila, halos kompleto na. Pero syempre, halos paras kayong pinagdadaanan sa buhay. Sa Ate TJ mo, nakaranas na yun agad magtrabaho. Kumbaga, namulat na siya sa pagtrabaho. Kasi nga, gusto niya na makatulong sa magulang. Gusto niya na matulungan din mga kapatid niya. Kaya nga sinasabi ko, mag-aral siya. Huwag niya sayangin yung pagkakataon na makapag-aral. Kasi tulad ninyo, pag na kayo sa pag-aaral, mawawala na kayo dun sa ambisyon niyo sa buhay, di ba? Kaya napakaganda na may pinag-aaralan, ano? Kaya TJ, tiyaga lang, ano? Di ba? Masaya naman kayo, kayo sa isa't isa. Masaya po. Tama yan, maging close friend kayo, ano? Pag kanina pa, close na kayo agad, parang hindi nyo pa napapanood ang isa't isa sa vlog ninyo? Napanood lagi po siya. Napapanood mo na din? Po siya. Tapos yung kapatid po niya. Yan nga. Yung bunso. Si Gwen. Si Gwen. Yan.
At least ngayon okay na no. Sunod ma-birthday naman siya this coming October 21. Mag 21 na din siya no. Opo. Wow, 21 no. Yan. Basta ano lang, tiyaga lang kayo ano. At may abot pala ako sa iyo ano, TJ. So yun ano sa iyo, Jacqueline, yung gaya ng sabi ko sa iyo, yung pera mo, save mo ha. Opo, Patulong kay ate mo ha. Tapos ito sa iyo. TJ, 1 2 3 4 5. Yan, allowance mo yan, TJ, ano, pang allowance mo sa mga needy mo. Yan, gaya nga, sabi ko, unahin mo yung mga priority mo, lalo na sa school, no? Siyempre, mga needs ng girl. Kayo, mga needs nyo, ha? Priority nyo na yan, di ba? Huwag nyo iaasa kay mama at papa. Laging kayo na yan kasi dalaga na kayo, ano? May time ba inaasa yung sa magulang nyo? Yung baguhan pa. Yung, kasi simula walang. Pero ngayon, dapat kayo na, no? Huwag nyo iaasa sa magulang nyo kasi siyempre, matatanda na sila. Unahin yung ganun, matanda na sila. At siyempre, kayang-kaya nyo naman na yan. At nagdadaanan nyo na. Alam nyo na yung mga ginagawa, di ba? Parang di kayo nagkakalayot ng mukha, ano? Bakit natatawa ka? Hindi, nahiya kasi ako sa kanya. Ba't nahiya ka? At na-starstruck? Ano? Starstruck? Ba't nahiya kaya ate TJ mo? Sobrang ganda? Tapos kanina lang po pag kami nakita. Paras naman kayo maganda eh. Paras kayo. Siguro magkasing tangkad lang din kayo. No? Ay, mas matangkad siya, no? Yeah. Maganda baga nagkakaayos kaya, ano? Ano pala ang masasabi niyo sa mga tumutulong sa inyo? Ikaw muna, sa'yo, Jacqueline. Ano po, sa mga tumutulong po sa akin, sa mga sponsor, maraming salamat po sa lahat po ng ipinapaabot nyo na tulong. Tapos kay Kuya Vincent, kasi hindi rin naman po kami matutulungan kung hindi po dahil sa inyo. Dahil po na-vlog nyo kami, nakilala nyo po. Tapos po sa patuloy po na nanonood ng mga video namin, sa mga walang sawa pong sumusuporta, sa hindi na-skip ng ads. Maraming salamat po sa mga suporta nyo po. Yan. Alam mo ba na ma-appreciate yan ng mga viewers at mga nag-sponsor sa inyo? O ikaw naman, Ate TJ, ano masasabi mo? Yun po, unang-una po, thank you po kay Lord. And kay Sir Vincent po na nag-vlog po sa amin, sa mga nagsusuporta po, sa mga nanonood po, din po sa mga hindi nga po nag-i-skip ng ads. Thank you din po kay Doc sa bigay po ng pang-allowance ko po. Sobrang thank you po. Sana po ay okay po kayo dyan. Yun nga po, thank you po. Yeah. Ito naman. Pangalawang tanong ko naman sa iyo, Ate Jacqueline. Anong maipapayo mo sa mga kabataan? Kasi siyempre, inspirasyon ka na din. Ikaw din, TJ, inspirasyon na din kayo ng mga kabataan na makakapanood nito. At siyempre, mga mother, mga nanay, tatay na nanonood ng aking vlog. Mga lolo, lola na nakakapanood. Mga ate, kuya na nanonood. Tito, tita. Anong maipapayo nyo sa kanila sa may mga pinapaaral? Ayun po, sa mga magulang po na may mga estudyante na pinapaaral, iparamdam nyo lang po sa anak nyo na handa po kayong suportahan sila, na andyan po kayo sa likod nila, lalo na po kapag kinakailangan po nila kayo. Kasi yun po yung pinaka-importante, na maramdaman nila yung suporta nyo po. Para po, hindi po sila panghinaan ng loob. Lalo na kapag po may mga activity na sobrang sumasabay-sabay po, andyan po na makakaramdam ka ng stress, pandadown sa sarili mo na baka po hindi mo kayanin. Pero kapag once po na may taong nasa likod mo, mas magaganahan ka po na, ay, kaya ko to kasi andyan sila. Yun. Ikaw naman, Ate TJ, anong may papayo mo sa mga... Ang galing sumagot. Anong may papayo mo sa mga, yun, gaya ng tanong ko, yung sa mga kabataan na pinaparal? Sa mga magulang po, sa mga tita, ate po, na may pinapaaral po, yun nga po, paramdam nyo nga po na nandyan lang po kayo, sinusuportahan nyo po yung mga kapatid nyo, yung mga anak nyo po. Para po mas ganahan po silang mag-aral. Yan po. Yeah. So, ano yung mga bagay naman na, pangatlong tanong, ano yung mga bagay na mga pinagdaanan mo, may ikwento mo kay Ate TJ mo?
Ano po, yung pabantay din ng tindahan nung during po ng lockdown. Kasi sobrang hirap po talaga yun kasi hindi rin po nakakatinda si mama. Kasi kahit naman po may lockdown, hindi ka po namamasahe, module lang. Pero may mga project ka na kailangan mong i-provide na hindi po nabibili ni mama. Kaya po nag-try ako working student din during modular po, ganun. Tapos pagpapasok ka ng walang baon, papadaan ka lang sa kaklase mo para makapasok ka. Tapos dun ka na magdidiskarte sa room mo para makakain. Okay. Ikaw naman, Ate TJ, ano yung mga pinagdaanan mo na may kwento mo kay Jacqueline? Sobrang dami. Ayun nga po, yung sa mga pinagdadaanan ko po, papasok po ako sa school na naglalakad po. Tapos... Sige yun, naiyak siya. Sige, kwento mo. Okay lang yun. Kasi pinagdaanan mo yun. Masarap, di ba, yung pinagdadaanan? Kasi doon tayo natututo. Gaya yung sinabi ko sa inyo, lahat ng pinagdaanan natin sa mga nakalipas na panahon, doon tayo natututo. Kaya yung mga bagay na natututunan natin sa ngayon, huwag natin, di ba, alam, pinagdaanan natin ulit, huwag na natin gawin. Sige, labas mo, TJ. Okay lang yan, TJ. Yun nga po, yung mga araw po na sobrang dami ko. Yung sa dami-dami pong magkakapatid po nag-aaral kami. So, may time po na na wala kaming baon. Pero todo pa din po kami, aral pa rin po. Tapos yun po, nagpapasalamat po ako kay mama po na nandyan po na binibigyan po kaming baon. Yun po. Yun, yung mga bagay na ito yun. Sa lahat ng pinagdaanan nyo, ang matatawag natin yun, sipag at tiyaga ninyo, diskarte. Diba? Kasi kung hindi kayo nagdiskarte din, hindi kayo nagsipag at tiyaga, walang mangyayari. Kumbaga, sa mga panahon na pinagdaanan nyo, nandun yun sipag at tiyaga nyo. Kumbaga, dapat hanggang ngayon, kahit may nagtutulong sa inyo, nandyan pa rin yun, no? Diskarte, sipag at tiyaga. Lahat ng yun, lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga sakripisyo mo sa buhay, balang araw magiging successful din. Ano? Pwede ko bang marinig sa inyong dalawa, magiging successful ako balang araw? Sige nga. Magiging successful po kami someday. Yes po, magiging RN po ako soon. Yun. Thank you po. Yun, kaya yan ganyan ang inaano ko sa inyo, no? Kaya minomotivate ko kayo. Kaya ganun ang sinasabi ko sa inyo kasi gusto ko magkaroon kayo ng lakas ng loob, no? Panatilihin nyo maging mabuting anak, mabuting kapatid, at laging may takot kay Lord, ano? Magdasal kayo. Sabi ko sa inyo, lagi lang kayo magdadasal. Naingatan ng mga pangangatawan nyo. At kayo, mga magulang nyo, isama nyo na rin kami sa inyong mga dalangin, pang-araw-araw. At lagi lang kayo magpapasalamat kay Lord sa mga biyayang natatanggap ninyo, Maging mabuti kayong mag-aaral, ha? Magsumikap. At para sa inyo, itong ginagawa namin. God bless sa inyong dalawa at mag-iingat palagi, Hello po kay Doc. Sobrang thank you po. Binigyan niyo po ako ng pang-allowance po. Sobrang nagpapasalamat po ako at yung binigyan niyo pong pera po is ipapang ko po sa school. Yun nga po, sana po ay okay lang po kayo dyan. Mag-ingat po kayo palagi. Then, God bless po. Thank you so much po. Bye-bye, be. Ingat ka lang. Sana itong vlog na ito ay magsilbing aral sa mga kabataan. Bye-bye. Happy birthday ulit. Thank you po pagpunta.